Hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba-ibang programa rin ang ikinasa para maibsan ang kanilang mga pasanin. Tinutukan niya ni Shaina Morales. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muling nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Charitimba Food Packs sa quake victims sa General Santos City. Katuwang ng PCSO sa relief operation, ang Office of Civil Defense. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa mga LGU para maipaabot agad ang tulong sa mga quake victim. Calamity Loan Program at Housing Loan Insurance naman ang hatid na tulong ng Pag-ibig Fund para sa mga quake victim. Ito ay agarang tulong pinansyal para sa pagbangon at pagsasaayos sa mga nasirang bahay ng lindol. Kailangan lang magpasa ng requirements sa Pag-ibig para maging qualified sa programa. Para sa all-risk claim, kailangan ng duly accomplished application, report of loss, cost of damages o bill ng mga material. Dapat may sign ng contractor kapag tuluyang nasira ang property. Dapat namang may pirma ng foreman o carpenter kapag partially damaged lang ang property. Sa calamity loan naman, kailangan lang ng accomplished application form, valid ID, proof of income at Pag-ibig loyalty card. Available ang programa sa General Santos City, Alabel at Glan Sarangani. Bumisita naman sa SOC Sergeant si Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis para mamahagi ng Unifast Tertiary Education Subsidy sa mga mag-aaral sa Tacurong, Coronadal at Pulumulok. Pinulong niya ang mga pinuno ng HEI ng Region 12 para alamin ang epekto sa kanila ng magnitude 7.8 na lindol. Nagbigay ng update ang mga opisyal sa pinsala sa mga campus at plano sa pagpapatuloy ng mga klase. Ininspeksyon din ni Agrupis ang structural damage sa Mindanao State University sa Gensan. Shaina Morales, IBC News.